Kasi wala ka naman maibibigay materially. So siguro maipakita mo yung pagiging mabuting tao. Ang hirap pagdating sa anak. Kasi naawa ako talaga sa kanya. Komportableng buhay. Sana naramdaman niya. Yung nakapag-travel ako ng Amerika. Pabalik-balik lang ako ng Hong Kong. Tapos, hindi kami nakakapos. Hindi namin naranasan na walang pera. Yun lang sa akin. As a parent, hindi ko maibigay yung luxury. Nagkaasawa ka po? Nagka-boyfriend ka ba before ka nagkaasawa? Wala po yun yung... Yung boyfriend mo, first boyfriend mo naging Oo, asawa? siya yung naging asawa ko po. Wow. Parang ano yun, parang... Like months? Are we talking about Within 3 months, naging mag-asawa kami. Oh, that's... Kasi Okay, naghahanap ka that's ng really- affection. Na, That's fast. opo, 3 months? opo. Kaya sabi ko nga, in everything na kapag nagagalit ka or in sorrow ka or broken, huwag ka magdidesisyon. Yeah. Kasi nangyayari wrong decision eh. Parang within 3 months. Nang ligaw siya sa'yo. Mabait siya eh. Mabait. As in, super mabait. Nandyan siya palagi. Sinusundo ka, hinahatid ka. Yun na yung ligaw niya. Parang yun na yun, opo. Parang yun yung ligaw niya. Walang words na naliligaw ko sa'yo. Walang gano'n. Parang walang ganun. Parang Spontaneous. friendship na naging love. In 3 months time. O in 3 months time. 3 months. In 3 months time. Kasi ang sobrang caring. Ang super caring niya. Tapos... kami break mo lang. Kaya... Oo, yun. Kaka-break mo lang. Kaya nga nung nalaman ko nga nung wedding ko, nandun siya, umiiyak. Sinong umiiyak? Yung naka-break ko. Okay. Nalaman niya yung wedding. So, nagpunta pala dun sa wedding na hindi ko po alam. Hindi ko alam kung kanino niya nalaman na ikakasal ako. Nagpunta siya sa simbahan, umiiyak. Pero wala akong alam. Nalaman ko after the wedding. Umiiyak. Ano na eh, parang buo na loob mo? nandito ka na sa magical world. Parang gano'n, parang Okay. na ano ka eh. Di po ba, parang broken-hearted ka tapos biglang na-console ka. Biglang nagkaroon ka ng tao na nakikita mong affectionate sa'yo.
Prince Charming, gano'n. Opo, parang ganon. Parang nabudo-budo ka. Prince Charming ka. Ilan taon kayo? Anong taon to na kinasal kayo? 1990. 1990. Opo, 30 years old ako noon. 30 years old. Tama na. Tama Opo, na. oo. 1990 kami kinasal. And you had your child? Adopted po yung anak ko. Okay. Yun. Still your son. Opo. Anak ko pa rin yan. Pero sinabi ko sa kanya before pa na, kasi ayoko magkaroon ng problema sa anak eh. Yung iba, Very pag good. nalaman nilang, Very rebelde, opo. So, in-explain ko sa kanya na, kagaya mo, kagaya ko, dalawa din ang nanay ko, ikaw din, dalawa din ang nanay mo. Tama. Ganun naman yung explanation The best ko. explanation na nakuha ko, na nalaman ko is that, sabi nung nanay, yung nag-adapt na, sabi, alam mo, adopted ka, but it means, mahal ka namin dahil pinili ka. Yun nga po. Ako naman, ang in-explain ko, ako din, dalawa din ang nanay ko. Ikaw din, dalawa din ang nanay mo. Wow. Ilan taon ho kayo nagsama ng husband mo po? Parang 1990 hanggang 2007. 17 years po yata. That's quite long. Opo, parang ganon yung computation ko noon eh. 17 years. 17. Almost 2 decades. Opo. May problema po sa pagbuo ng anak? Hindi ko po sure eh. Physically? Pero ako kasi nagpatingin ako sa OB. And Okay naman daw ako eh. wala problema. Opo, walang problema. Her husband, probably. Yun ang hindi ko po alam. Okay. Kasi hindi siya nagpatingin. So there was romance in the beginning. Your Prince Charming. In the beginning, let's say mga 1 year na ganyan, talagang very much masasabi kong masaya. Masaya. Opo, masaya. Yun. Yung 1 year, masaya. Parang nandun na kasi yung ligawan and everything. Mabait. As in, super mabait. Yung parents mo, yung mother mo. Yung mother ko, masaya siya. Yung na-charm siya nung naging asawa ko. Okay. Kasi ngayon lang siya nakakita ng anak na maasikaso. Pinagbabalat siya ng alimango, ng hipon. Mabait. Opo, tapos hinahatid siya, sinusundo siya, inaakay siya. As in, ngayon siya nakakita ng ganun kasi ako po, hindi ako affectionate na tao. Kasi hindi ko yan natanggap sa parents ko, yung ini-embrace. Walang ganun sa parents ko. Even from your stepmom? Yung stepmother ko. Kaya? Opo, yun. Only? Kasi kinakandong pa ako noon eh. Pagkakain ako, kakandungin pa ako noon. Pero nung nalipat na ako sa biological mom ko, walang affection. Walang kinikis ka. Basta mano lang. Walang ganun. Walang ano. Mano lang. And even pag meron akong kailangan, isusulat ko, ididikit ko lang doon sa... Ganon? Opo, kasi ang baksik ng nanay ko. Takot ka sa kanya? Takot po ako sa kanya. Like, Napakabait sa kanya nung naging asawa ko. Talagang doon siya nakakita na... Siguro yung hinahanap niya din sa akin na affection. oh. Nakita niya doon sa naging asawa ko na very, very affectionate sa kanya, very attentive. Tapos, ano yun eh, med-rep. So, magaling sa mga yung parang... Sales. Sa sales. So talagang swabe siya magsalita yung makukuha ka niya sa pananalita. Yun yung niya, Ilonggo pa. Malambing ang Ilonggo, di po ba? Tapos, nakita niya na nakukuha niya yung attention din ng mother ko. Nabigyan niyo naman ng magandang buhay ang anak niyo. Materially? Yung anak ko po, si Joseph. Yeah. Po. Nakatapos naman siya ng college, pero ang nalulungkot lang ako na part, yung naranasan kong komportabling buhay, yung magaang na buhay, sagana na buhay, hindi naranasan ng anak ko. Kasi naubos nga po. Naubos sa lahat. Naubos lahat nung minana ko sa parent ko.
this is hard. This is the hard part. Opo, yun na Yung Prince Charming mo, naubos niya po lahat yung property na minana ko sa parent ko. maraming mga pamilya, maraming mga mag-asawa, nauwi rin sa sinapit mo po. Hindi madali. Nauwi kayo sa annulment. Actually, nullified. Iba yun. Opo, nullity of marriage. Nullity of marriage. Kasi nung kumuha ako yung time na nag-asawa ko, hindi pa uso ang Senomar. Yeah. So, hindi mo ma-check kung single. So, nung kumuha ako ng marriage certificate sa NSO, ang dumating sa akin ay this person has 2 marriages. Yung isa 1986, yung sa akin 1990. So from that, kinakasal ka pa lang, null and void na yung marriage mo. Hindi mo nalaman yun bago kayo nagpakasal? Hindi ko po nalaman yun. Opo. Did you feel betrayed? Actually, I feel parang hindi naman masaya. Parang liberated? I feel, opo, parang ganun. Wala nang love. Wala nang love, wala nang respect kasi ang dami ko pang nalaman na mga mali niya, opo. Yeah. Tapos yung negosyo namin halos wala na. Nasaan napunta? Naubos niya nga po lahat kasi nag-lifestyle living, yung buhay na maluho. Like what? Like abroad, travel, mga ganyan. Ayun, nagta-travel. Kunyari, magta-travel yan, mag-Hong Kong kasi mag-order ng toys. Isang maleta lang dala niya, pero pagbalik niya, 7 maleta. Kasi ang mga damit niya, puro signature. As in, yung mga Armani, tapos gustong bumili ng Rolex, yung mga Gucci, puro branded ang binibili niya. Bali shoes, which is 25,000 pesos. Tapos yung mga limited edition na mga Nike, na mga 32,000, yung mga ganon. Tapos puro luho. Tapos minsan, 1 month, kakain yan sa Manila Hotel. 1 month sa Manila Manila Peninsula, 1 month sa Shangri-La. At saka yung binibigay din niya rin siguro sa mga kapatid niya. Pero yung luho na yun, hindi ko yun naranasan nung time namin. Kasi sa amin may value yung perang pinagpaguran eh. Hindi nga kami kumakain sa restaurant eh. Kapag may occasion lang, saka aristocrat lang kami kumakain. Pero ito, Manila Pen, talagang parang showy. Na mayaman na ako ngayon, kahit sa probinsya. Ganun. Namimigay siya ng pera sa probinsya. Tapos, nanlilibre siya. Halos ang dami niyang nililibre talaga lahat. Nag-aaway na kaya that time? Pinapagsabihan ko po siya na mali yung mga ginagawa niya. Tapos, naasikasuhin niya yung negosyo para makabawi kami. Pero, ang hirap mong pagsabihan yung isang taong ayaw makinig. Kaya sabi nga nila, kasalanan ko daw. Kasi ba't daw pinabayaan ko na ganon? Sabi ko nga, baliktarin nyo nga yung nangyari na yan. Kung ako, mahirap ako, nakapag-asawa ako ng mayaman, hindi ko gaganunin yun na pangasawa ko kasi hindi naman yan ang dapat kong gawin. I mean, kung tinulungan ako, let's say, kagaya po, tumulong ako para kasi nagsusupply kami ng toy sa SM, sa Landmark, sa Rustans. So, need ng capital, di po ba? So, tinulungan ko siya. Ang nangyari, nag-lifestyle siya. Talagang nag-Amerika pa siya. As in, yung mga gamit niya, jacket, 29,000. Yung mga suit niya, ganun po ang mga presyo. Yung time na yun, what is 29,000 that time? Ngayon, maliit lang ang 29. That time, ang laki-laki nun. Ay ako, ang pinakamahal kong gamit siguro, mga 1.5. So, hindi mo na siya nakokontrol? Hindi ko siya nakokontrol kasi ayaw niya magpakontrol.
kahit na pagsabihan mo siya, siguro isip niya, marami pa yung may negosyo pa naman. Yung time po na yun, nagkaroon ng crisis, di po ba? Recent crisis, yeah. Nagkaroon ng crisis ang economy natin noon na bumagsak. So na ano siya doon, natamaan siya doon, natamaan yung negosyo namin. Talaga may mga loans, so hindi na talaga makabawi. Nahirapan kayo mag-bounce back. Tapos ang dami pa niya mga loans, mga personal loans. Talagang nahirapan po hanggang sa hindi na talaga makabawi. So yung mga property na nakuha ko sa parent ko, halos na foreclose ng bangko. Properties like what? Mga apartments. Apartment sa Cubao, apartment sa Tondo. Ganun po, ganun karami. As in, yung loan niya yata is parang 50 million. Ang laki. Ang laki po. At that time, malaki yun. Pero actually, maliit pa yun kasi ang ibinibigay lang ng bangko is 1/4 lang. So, hindi niya nagawa ng paraan kasi sinabayan niya ng luho. Plus, nagpatayo pa siya ng malaking bahay sa probinsya. Kaya sikat na sikat siya sa probinsya nila. Ang laki ng bahay. Halos kasing laki ng bahay namin. Tapos kahit na magsasabi siya, bibili siya ng van sa probinsya. Sabi ko, ba't ka bibili ng van? Di naman tayo pala uwi. Akala mo hindi bumili rin pala. Hindi nagpaalam sa'yo. Opo. Gumagawa siya Paraan. na ano niya yung sa kanya lang. Siya yung masusunod. Kahit na kontrahin mo, siya yung masusunod. Later on, naging matapang na nga siya yung nananakit na. Sinabunutan po ako noon eh. Physically. Kaya natakot nga yung anak ko. Kasi nakita niya hatak-hatak yung buhok ko. Toxic na nga. Kasi hindi na ako nag-a-agree. Tapos, siguro namumroblema na rin siya. That time, na-realize niya na wala na talagang pagkukuhanan ng pera. Pero it's too late na, yung ganun. Tapos, hanggang sa, nung nag-grant na yung nullity namin, sabi ko sa mother ko, paalisin na siya sa bahay. And then, nung dumating to mga barangay, niyakap pa siya ng nanay ko na ayaw siya paalisin. Aalis siya pagdating ng December, ganito, nag-usap sila. Dumating ang December, hindi naman umalis hanggang sa na-brainwash niya na yung nanay ko. So, ang nangyari, pati yung negosyo ng nanay ko, naubos niya. As in, totally, na zero na kami. Ano reaction ng nanay mo? Naubos na lahat. Ang sakit niyan sa nanay ko kahit na hindi ko nakikita. Kasi, pinagpaguran niya yun eh. Oo naman. Halos buhay mo. Opo, pinagpaguran niya yun. Kahit na hindi ko nakikita sa mukha niya. Pero yung time kasi na yan, favorite na siya ng nanay ko eh. Siya na yung kinakampihan ng nanay ko. Kaya pati yung application ko nga po ng nullity, kasi nag-apply din ako ng, ano nga po ba yun, yung hindi ka pwede lapitan. Kasi natatakot ako. Temporary restraining order. TRO. Kasi nasa isang bahay lang kami. Natatakot ako sa gabi. Pwede niya akong saktan doon or what, kahit na nandyan pa yung parent ko. Nung nag-apply ako ng temporary restraining order, yung nanay ko tumistigo pa laban sa akin. How painful was that? Masakit po kasi parang hindi ko maunawaan na bakit hindi ako yung kinakampihan mo, bakit nabaligtad. Samantalang nung lumayas ako sa bahay, kasi lumayas ako sa bahay nung dumating yung Supuena, pilit niya akong pinababalik. Sabi niya, bahay mo to, bumalik ka dito. Tapos, ewan ko, nabaligtad. Pilit kang pinababalik ng nanay ko, dahil bahay ko daw yun. Doon daw ako tumira. Saan ka ba umalis nun? Saan ka pumunta? Nagpunta ako sa kaibigan ko sa BF. Sa BF sa Sukat, opo. Tapos, 1 month ako doon. Sabi ng nanay ko, bumalik ako kasi bahay ko yun.
natatakot nga po ako dahil nandun yung asawa ko at kapatid niya at mga pinsan niya. So, nag-file ako ng temporary restraining order na hindi ako pwede lapitan within that distance. Pero ang problema, yung nanay ko, tumistigo laban sa akin na mabait naman daw yung asawa ko, hindi naman daw gumagawa ng gulo sa loob ng bahay. Pero anyway, ako rin po ang nanalo. Oh, praise the Lord. Doon, po. Hanggang sa yung nag-grant nga yung nullity. Oh. Tapos, plano ko po sanang mag-file ng bigamy po ba yun? Yung dalawa yung asawa. Kinontra din ako nung nanay ko. So, Ano sabi na nanay mo? sa kanya din kumampi. Pero by this time, wala na siya sa bahay. Paalis Doon na. pa rin siya. Hindi Doon po pa siya rin. umaalis ng bahay. Kailan siya umalis? Siguro umalis siya ng bahay mga 20... Yung bagyong Undoy. Kasi wala nang pera din ng nanay ko noon eh. Naubos niya din eh. Kasi nung kaming tatlo, tigi-tigi sa ang tindahan namin. May kanya-kanya kaming negosyo, may kanya-kanya kaming puhunan. So pati yun sa akin, nawala na nung nawalan na siya. So doon na siya kumapit sa mother ko. Nung kumapit na siya sa mother ko, within a year, naubos na din yung pera ng nanay ko. So na-zero din yung nanay ko. Pinagsisihan niyo po ba? Nag-asawa ka? Hindi ko masabing pinagsisiya ko. Parang ang thinking ko is yung process na yun siguro kailangan kong daanan. Hinayaan nila Parang mangyari parang yun? parang for something better siguro. Siguro Nakita mo pa rin ang kamay ng Diyos. oo po, Amidst parang all gano'n na siguro dapat mo tong daanan, parang ganyan na meron dapat kang ma-realize sa life mo. Yun naman din po yung naisip ko that time dahil yung time na zero kami, na wala na akong kapera-pera, hindi ako pinababayaan ng Diyos eh. Hindi ka, wow. Kasi, That's a powerful realization. opo, parang sa bahay lang ako, tapos pag yung walang pera, kunyari, like umabot ako na walang pambili ng gasol. Sasabihin ko, paano ba yan, Lord? Wala na akong pambiling gasol. Maya-maya, may darating ako na friend. Tapos sabi ko, ba't nandito ka? Sabi niya, wala, bumisita lang. Tapos aabutan ako ng sobre. Para sa'yo yan. Wow. Sabi ko, bakit? Basta iyo yan. Sino yung mga nagawan mo ng kabutihan ng araw? Si Dr. Manalo. Friend lang. Tapos sabi ko, pag alis niya, binuksan ko 500 pesos. Wow, sabi ko, binigyan tayo ni Lord ng pambili ng gasol. Kumbaga naging radically dependent ka kay God at that time, no? Opo, wala na akong ibang matatakbuhan. Siya lang. Kasi, yung time na yun, doon ko rin nakita yung realization na hindi ka pwede umasa sa tao. Kahit na yung tao na tulungan mo, kahit na yung tao, mabait ka sa tao, hindi naman sa salbahe sila. Yeah. Hindi yung point na salbahe sila kaya hindi ka nila tinulungan. Kung hindi, sabihin na lang talaga natin, iba ang tingin ng tao pag mayaman ka at mahirap ka. Mas marami ka talagang kaibigan pag mapera ka at matulungin ka pa. Di po ba? Kaysa naman sa mahirap ka. So, ang dami ko talagang kaibigan talaga na masasabi dahil ang ingay naman din ng asawa ko na mayamang kami, gano'n eh. So, isang realization na pag nawalan ka na, kasama palang nawawala ang kaibigan. Isang part po pala yan ng realization ng buhay natin na damay-damay pala yan. Pag wala ka ng pera, even kamag-anak mo nawawala, kaibigan mo nawawala. Hindi rin natin alam kung bakit. Hindi ko naman masasabing kasi wala na akong pera. Opinion na nila yun, di po ba? Kung ano yung opinion nila na wala na akong pera at hindi ko na sila kaibigan. Pero, nandun pa rin yung goodness, nalalabas yung mga tunay mong kaibigan. Makikita mo pa din
na may kabutihan pa rin dun sa paghihirap mo kasi dito mo na marirealize kung sino yung mga tunay mong kaibigan. Lalabas din yan na sa kahirapan, hindi ka talaga pababayaan ng Diyos. So, ang dami ko po dyan masasabi kong milagro na nangyari sa buhay namin. Like po nung na 2004, kailangang operahan ng anak ko sa gallbladder. Paano po yun? Wala kayo ng kabuhayan. Opo, sabi ko, kasi ako usually, ang dasal ko, Lord, anong yung gagawin ko? Sabihin mo sa akin kung ano yung gagawin ko. Tapos pag nag-iisip ako yan na lumalabas na. So yung time na yun, may naghahanap na marerentahan. Yung bahay namin, ang sobrang laki ng bahay namin. 206 square meters. Tapos 5 rooms, ang laki ng sala. So naghahanap ng mauupahan yung school. Yung time na yun, kailangan ko ng 85,000 para maoperahan yung anak ko. Kasi Pinagdasal niyo po? Pinagdasal ko din po yan. Kasi sabi ko nga, nagkaroon nga din ako ng pangunawa ko sa sarili ko na yung nangyayari sa buhay natin, yung everyday, Apo. may pinadadala ang Diyos tapos mawawala sila kasi hindi siya yung needs mo that time. Yung alam niya kung sino yung needs mo. Alam niya kung sino yung dapat niyang ipadala. Alam niya kung ano yung dapat na situation na puntahan mo. Parang ganun yung mind ng Diyos. Na ito yung makakasama mo ngayon kasi ito yung makakatulong sa'yo. Parang ganyan yung tingin ko Yung time na yun, kailangan ko ng pera. Biglang may dumating na naghahanap na gagawing school. So, in-offer ko yung bahay. Sabi ko, sige, saka na tayo mag-usap. Bigyan mo muna ako ng 85,000. Kasi yung anak ko naninilaw na dahil nakabara na yung gulls, yung stone. Apo. Nakabara na doon sa intestine niya. So, nagkaroon kami ng 85K, pinasok ko na sa ospital yung anak ko. Dahil nagtanong ako ilang doktor, 85 talaga ang kailangan. So, nung inoperahan na yung anak ko, nakita nung doktor na si Joseph, nakatayo na siya. Sabi niya, Mrs. lumabas na kayo. Sabi niya, para maliit lang ang bayaran nyo. Hindi na madagdagan yung hospital bill. Kasi nandun na nga sa charity ward yung anak ko Nagagalit nga sa akin, ba't siya nandun na ward? Tapos sabi ko, sige po. Nung nagpunta na ako sa cashier para mag-check out na kami ng ospital, hinahanap ko yung babayaran ko na 85,000. Sabi ko, asan kaya dito yung 85,000? Kasi ang nakalagay lang doon, 33,000. Nabukasan. Opo. Sabi ko ganyan, ano kaya babayaran ko dito? Kasi mindset ko 85. Di lumapit na ako doon sa cashier. Sabi ko, alin po ba dito yung babayaran ko? Sabi niya, ayan, yung 33. Di na ako nakakibo. Bakit naging 33? 85 ang usapan namin ng doktor. Na yung doktor na yun, hindi ko naman siya kakilala. Na-meet ko lang siya sa department ng surgery ng Metropolitan Hospital that time. So, nung binayaran ko yung 33, yun ang total na dapat bayaran. Tapos binigyan na kami ng pass para makalabas ng ospital. Sabi ko dun sa anak ko, alam mo ba binayaran natin 33 lang? Kasi hindi nagpabayad lahat yung doktor. Wow. Kaya po naging 33, hindi naningil yung 5 doktor. Ang naningil lang, anesthesiologist, parang 3,000 lang ang siningil niya. Alam po nyo, ang unang sinabi ng anak ko, Mami, Diyos pala talaga. Wow. Siya rin, Nagulat din siya. Oo, na-o din siya na, may Diyos pala talaga. Hindi ka pala talaga pababayaan ng Diyos. Dahil from 85,000 na fixed rate, naging 33. At bakit hindi kami siningil ng mga doktor? Hindi naman namin kakilala yung mga doktor. Oo nga. Maintindihan. Talagang, kung kaibigan mo yung doktor, kakilala mo, maintindihan mo. Maiintindihan. Kaya nga po, binabaligtad ko yung binigay sa akin na papel. Tapos nakita ko, nung huli na, nung nabayaran ko na, binasa ko isa-isa, bakit 33? Hindi naningil yung doktor. Alam ko, ang fee niya is 25 Yung fee nung surgeon, alam ko 25 yung kanya.
pero hindi siya naningil. Wow. Ang sobrang bait ng doktor na yun na hindi ko naman siya kakilala. Tapos, panayang pasalamat ko nga, Chinese siya na doktor, babae. Nakalimutan ko na yung name. Pero ang sobrang makikita mo, Ang kamay ng Diyos. No? Opo. Hindi papabaya. na yung ganitong magtiwala ka lang. Actually, parang magtiwala ka lang. Kahit na feeling mo hindi. Iba kasi yung mind ng Panginoon. Eh yun, parang, ginawan niya ako ng way na makahanap ng 85. Pero ginawan pa rin niya ako ng way na hindi maniningil yung mga doktor. Sabi ng anak ko, mabili tayong cellphone. Natawa na lang ako doon. Pero yun, yung madinig ko sa bibig ng anak ko, Na may Diyos pala talaga. na may Diyos pala. Kasi yung anak ko hindi pala simba. Hindi siya, although dati siyang sakristan, pero nasira nung naging asawa ko yung ano niya sa religion, sa mga simba-simba na yan. Eh kasi parang pinigilan siya magsakristan. Okay. Yun nakita niya yung incident na sinabunutan ako. Kasi yung time na yun, nagsaserve kaming 3 Simbahan. sa Manila Cathedral, Okay. sa Basilica. Lay minister siya doon. Yung anak ko sa Kristan, ako nagle-lector doon pag Sunday. Nagde-daily lang ako sa St. Joseph. Pero pag Sunday, nasa Basilica ako. Tapos, yun yung sabi ko na, ba't di ka pa nagbibihis? Alam mo naman may misa tong si Joseph. Sabi ko gano'n. Tapos sinabunutan niya ako. Kasi yung time na yon natanggal na siya na lay minister. Nakaaway niya yung rector ng church. Yun po, natanggal siya na lay minister doon. Tapos, yung anak ko na dating kasama ko sa simbahan, hindi na siya nagsisimba. Kaya nagulat ako nung sinabi niya, Ma, may Diyos pala talaga. Parang, sabi ko nga, kahit na hindi nagsisimba yung anak ko, okay na sa akin. As long as alam niyang may Diyos pala talaga. Kaya nga, ang sabi ko sa kanya, pag nakakita kang simbahan, kahit thank you, mag-thank you ka lang. Sabi ko, kung hindi mo kayang mag-pray, yun man lang yung, hindi mo kasi maipilit ngayon sa mga batang magsimba eh. Apo. Pero ang point ko is, huwag mo siyang kalimutan. Huwag mo siyang kalilimutan. Dahil sa kanya ka lang talaga kakapit. At naranasan mo yan sa buhay mo. Naranasan Nung ko. nawala ang lahat. Opo, nung nawala ang lahat, surprisingly, yung mga hindi ko masabing kaibigan ko, sila yung nandyan, tumutulong financially, emotionally. Doon mo yata nakita na you cannot, yung sinabi po kanina, you cannot depend on people. Your Opo, yun. dependence is upon God. Opo, No? opo, yun. Na hindi ka pwedeng kumapit sa tao. Build on your influence, on your relatives, friends. No, only on Hindi mo God. sila pwede asahan. Kasi hindi ko yun parang hindi nila fault na hindi ka nila matulungan. Kundi tao lang kasi din talaga sila. Yeah. Na ang bawat tao is may struggle. Yes. So hindi ka talaga makaka-depend sa kanila. Huwag mong asahan na best friend mo, nandyan, best friend mo, tutulungan ka, best friend mo. Hindi mo pwedeng sabihin na gano'n. Pero ang Diyos, nandyan siya. Kagaya nga ng tinuturo ko ngayon sa klase, ang Diyos ay palagi nating kasama. Ang ganda lang, tita. Yan ang tinuturo ko ngayon sa... Katikista ka po ngayon, di mo po? Opo, naging katikista ako, volunteer catechist. Hindi naman dahil sa wala akong magawa sa bahay, kundi siguro nandun na yung pagmamahal ko sa Diyos na ma-spread ko yung good news. Very good. Na ang Diyos ay palagi nating kasama. So nagtuturo po ako sa grade 1, although napaka-basic nung yung part na doktrina na tinatawag, ini-instill ko sa mind ng mga bata na ang Diyos Ama ay palaging nating kasama. Ang Diyos Ama ang makapangyarihan sa lahat. Yun po. And you can say that from your heart kasi naranasan mo eh. Opo, naranasan ko talaga kasi
Iba na talaga yung buhay ko ngayon. Ang layo sa buhay ko before. Hindi ko po naranasan yung kapos. Tapos biglang nawala Opo, lahat. tapos as in na zero. Nawala ka ng pambiling gas. Yun yung iniiyak ko na naawa ako sa nanay ko kasi natakot siya na... Yung takot niya bumalik sa dati nangyari nga. Opo, parang nagkaroon siya ng takot na paano na. Ang sabi ko naman doon sa nanay, takot siya sa akin eh. Kasi di ba inabandon niya ako dahil pinili niya yung naging asawa ko. Sabi ko, kaya pag meron akong ibinibigay sa kanya, sasabihin niya, galing ba yan kay ano? Sasabihin naman ni Ate Joby, hindi, syempre galing yan sa anak mo. Tapos nandun yung fear niya, yung naiintindihan ko siya kasi first time niyang naranasan na walang pera. Hindi naman siya nawawalan ng pera. Pero hindi rin naman niya ako sinisisi. Meron lang siyang takot, paano si Joseph, paano yung pag-aaral ng anak ko. Kaya nga nung nagpa-uwi siya sa probinsya niya, sa Nueva Ecija, before kami umalis, hinimas-himas ko pa yung mother ko na, Nay, wag na ho kayong mag-alala. Okay naman yung buhay ko, okay naman si Joseph, nag-aaral siya ng nursing. Kaya wag niyo na po kaming isipin. Napatawad niyo po ba siya bago sa pumanaw? Hindi ko naman masasabing na, wala naman akong galit sa nanay ko eh. Ang bait mo, no? Kasi yung nandun lang yung pagdaramdam, pero wala naman siyang galit. Okay. Parang nandun lang na bakit hindi ako yung pinili mo. Pero yung masasabi mo, isusumpa ko yung nanay, wala po akong ganong factor. Sa naging asawa kahit sa naging asawa ko, wala akong ganong, basta wag na lang tayo magkita, wala akong anything na sama ng loob, tapos na to eh. Wag na lang tayo magkita or bayaan na lang natin kung ano yung mangyayari. Opo. Paano niyo po inalalayan yung anak niyo? Heartbreaks, breakups are difficult. Ako basta ang pinakita ko lang sa anak ko yung pagiging mabuting Kristiyano. Yung hindi ako gumagawa ng porket wala kang asawa, magbo-boyfriend ka or magbabarkada ka, iinom ka. Yung mga vices. Siguro parang ang nasa isip ko is makita niya kung ano lang ako. Yung hindi ako nagrereklamo kung walang pagkain, hindi ako nagrereklamo kung wala kaming handa ng Pasko or tapos yung nagsisimba, yung nagsiserve ako sa simbahan. Hindi man siya nagsisimba, gusto kong ipakita sa kanya na hindi ako lumalayo. Hindi ko iniiwanan yung simbahan, hindi ko iniiwanan yung Diyos. Kasi parang, alam niyo po ba yung learning through nakikita mo? Kasi kung makikita ng anak mo na good ka na tao, alam niya na yun, kahit na hindi niya sabihin. Parang ganun po. Yung instinct na. Kasi wala ka naman maibibigay materially. So siguro maipakita mo yung pagiging mabuting tao. Ang hirap pagdating sa anak. Kasi naawa ako talaga sa kanya. Kasi yung buhay, yung na meron ka ng kabataan mo. Opo, yung komportableng buhay. Sana naramdaman niya. Yung nakapag-travel ako ng Amerika. Pabalik-balik lang ako ng Hong Kong. Tapos, hindi kami nakakapos. Nagbabasa ka lang. Pero ngayon, nagtuturo ka na. Kahit nabasa grade 1 lang ako nagtuturo. It's something else. It's something else. Yun nga, kaya sabi ko nga, alam mo, meron akong sa sarili ko na proud ako na naging katikista ako kasi now you're sharing your story to nakakapag-spread ako ng good news ng Panginoon. Ilan section yung tinuturuan ko? 11 sections. Ng grade 1. Di po ba? Parang, although ang regret ko is, hindi naranasan ng anak ko, yung naranasan ko. Yun po yung regret ko. And that's painful for a mother. Yung gusto nyo mag-Boracay, Boracay agad. Gusto nyo umuwi ng Iloilo or ng Cebu. Ang bilis.
Ngayon, pag meron akong gusto naman din talaga, nag-grant naman, i-pray mo lang kung ano yung plano ng Diyos. Eh, hindi ka naman niya pababayaan eh. Kahit siguro kahit na anong bagay, nandyan siya. Maging faithful ka lang. Maging faithful. Yun po yung word. Maging faithful ka. Since naniniwala ka, maniwala ka 100% at Wow. mangyayari. Kasi pag may doubt, nagda-doubt ka pa rin na siya yung Panginoon. Dapat hindi ka nagda-doubt. So, kagaya nung nag-join ako sa charismatic, way back na may asawa po ako, ang salitang ginagamit nila is, magtrabaho ka sa bahay ng Panginoon at hindi niya pababayaan yung bahay na iniwan mo. Wow. Parang ganun po yung hindi ka niya pababayaan sa mga kailangan mo, pero magtrabaho ka para sa kanya. At nakita mo yan sa buhay mo. Nakita ko po yun sa buhay ko kasi as of now, Nung COVID, dumaan ng COVID. opo, nag-COVID, Ano na hindi Paano ako yan? nagkasakit. Tapos nakapag-serve pa ako sa simbahan, tapos Hindi kayo kinaposap. namimigay pa kami ng mga gift check and thank you dun sa Caritas na yun. Hindi po kami kinapos kasi sabi ko nga, yung time ng COVID, two things, lumabas ang kabutihan ng mga tao. Kasi nagtulungan din ang mga tao. Gumalaw ang mga tao. Tapos, yung kapatid ko sa Amerika, monthly nagpapadala siya ng pera para sa mga kapatid niya na nandito. Nadadamay ako doon. So, hindi po ako kinapos. Saka, ang nangyari naman, Father, lumiit din yung needs ko. Made din. And is it a good thing? Hindi rin naman kasi ako nasanay sa luxury. Kaya ang dali kong tawag doon. Madali akong nakaano doon sa lifestyle. Kung wala, wala. Kung meron, meron. Kung ano yung nandito, maging masaya ka. Parang ganyan, maging masaya ka na lang dahil meron naman mangyayaring mabuti. Parang ganon po. Yung matuto ka lang maghintay. Matutong maghintay. Opo, matuto ka lang maghintay at may mangyayaring mabuti. At maniwala. Siyempre. Opo, maniwala Huwag ka magduda. at isipin mo palagi na ang mga bagay ay nangyayari sa panahon ng Panginoon. Wow. Ibibigay niya yon. Ibibigay In His niya time. po yun. Opo. Huwag mong hatakin. I mean, huwag mong pilitin na, ay gusto ko to eh. Subukan mo manahimik. Subukan mo manahimik, maghintay. Tapos, pag may gusto ka, mangyayari. Yan ang mga natutunan ko sa buhay ko na hindi ka naman din masaya kahit ang dami mong pera eh. Not an assurance. Hindi po siya yung assurance na Kasi pinagdaanan mo yan eh. opo, pinagdaanan ko nga. Kaya ako minsan, You had so much. Would you say you were a millionaire at that time? siguro in a way, millionaire ako kasi I was never short of anything. As in, food, ang daming food. Pag may bibilin, may pera. Yung, hindi ka na makikipag pa sa parent mo na, pa yung pambili. Yung gano'n, sasabihin ng nanay mo, next month na lang. Walang gano'n. Basta pag may bibilin, may pera. Kasi ako yung tagabilang ng benta ng mother ko. And then ako yung nagdi-deposit sa bangko. Araw-araw magkano yung dinidepose? Araw-araw, opo. Gano'n. Malalaki talaga. Malalaking amount that time. Minsan mag-withdraw ako 100,000 pesos, and what is 100,000 before? Now, it's so big now. O, di po ba? But now you're a millionaire in terms of faith Opo. and experience Yung, and wonders, miracles of God. parang kontento na ako sa buhay ko. Na
simple na buhay. Thankful ako kasi ni-raise ako ng parents ko na simpleng buhay. Yun. Simpleng lifestyle. Siguro kaya po ako naka-adapt easily. Easily. Kasi hindi rin naman kami nagbuhay ng luxurious before. Hindi kami nag-aalahas eh. Hindi kami nag-jewel na maraming abubot sa katawan. Yung mga ganon. Tapos, basta ang luxury sa amin palagi is food. Sobrang abundant ng food sa bahay. At masasabi kong luxury is, hindi kayo short. May pambayad kayo ng kuryente, ng tubig. In everything. Wala sakit sa ulo. In terms opo, of in everything, walang sakit nga ng ulo. In everything meron. Meron kang dudukutin, pang tuition, pang outing, pang ganyan, palaging meron. Right now, you're serving kids, grade 1, 11. Grade 1, opo, 11 sections. Sa Benitez Elementary School. Masasabi niyo po ba na, in a way, it's like payback dahil tinuruan kayo ng nanay ninyo manampalataya early on in life, ng stepmother niyo po. And nakatulong yun nung panahong lumagapak, bumagsak ang lahat. Nakatulong yung pananampalatayang yun. Is it some kind of payback din to God's goodness? Early on, naturuan ka ng manampalataya? More na masasabi ko is more of love of God. Wow. Yung Love of God. system mo na siya eh. Yung siya na yung life mo. Hindi payback, kundi siya na yun eh. Siya yung sa kanya umiikot yung buhay ko. Wow. Parang ganon yung ano pa ba yung hahanapin ko? Hindi naman ako nagkukulang in anything. Meron pa naman, pag may kailangan ako financially, palagi ko nga sasabihin sa sarili ko na, pag kailangan mo ng pera, huwag kang tatakbo sa kaibigan. Tatakbo ka muna sa Diyos. Tama. Yun po yung isang natutunan ko kasi palagi akong napapalpak. Pag kailangan ko ng pera, tatakbo agad ako sa kaibigan. Kahit anong gawin ko, wala akong mahiraman. Pero pag naisip kong mag-pray, biglang may darating akong pera. Wow. Totoo po. Magugulat ako biglang may nagbigay sa akin ng pera. Seek first His kingdom, no? Siguro po yun. Everything else will follow. Na in everything, siya muna. Sa kanya ka muna magsabi. Huwag kang gumawa ng sarili mong solusyon. Although ang hirap ko minsan, kasi ako namamali nga din po ako eh. Sabi ko, ang kulit ko kasi. Sinabi ko naman sa Diyos muna ako hihingi eh. Bakit naghahanap ako ng mga mahihiraman eh? Eh pag sinabi ko, Lord, wala akong pera. Ay, the following day, mayroon akong pera. Totoo po. Totoo yan. Amazing. Opo, talagang... Pero hindi pa rin po ako mabait na tao. Marami po akong pagkukulang We're sa all Diyos. God's works in progress. Opo. Hindi ko masasabing perfect ako na tao. Hindi po ako perfect, hindi rin ako ganong kabait. Pero yung love ko sa God, malaki. Yun lang masasabi ko. It had been tested. Opo. At saka Proven. sa kanya ka lang kakapit. Kaya nga po, nung hirap na hirap ako sa buhay ko, ang prayer ko is, Lord, ikaw ang humawak sa akin kasi baka bumitaw ako. Oh. Totoo po. Kasi tao lang That's ako. a powerful prayer. Pwede akong bumitaw eh. Lord, ikaw ang humawak sa akin. Opo. Kasi baka bumitaw ako eh. Hawakan mo ko. Yun po. At saka yung, I always pray na, stay with me, Lord. Stay with me, Lord. Yun ang tinuturo ko sa anak ko. Prayer and Saint Padre Pio yan. Na sabi ko, eto lang naman pwede mo sabihin. Sabihin mo lang, thank you, Lord. Stay with me, Lord. Cover me with your precious blood. Yun. Sabi ko, enough na yun. Yun lang ang pag-aralan mo na prayer. Sabi ko dun sa anak ko. And truly talaga po, masasabi kong hindi man ako ganong kabait na tao, pero mahal ko ang Diyos. At hindi niya ako pinabayaan. Ay, hindi talaga. Sabi nga kagaya nga ng tinuturo ko sa mga bata, palagi natin kasama ang Diyos.
Yun, palagi natin kasama ang Diyos. Opo, hindi siya nawawala. Kahit saan ka magpunta, ikaw ang lumalayo, pero nilalapitan ka pa rin ng Diyos. Yun ang totoo. Kahit na lumayo ka, kahit na salbahe ka, hindi ako naniniwalang wala ang present ng Diyos sa'yo. Nasa sa'yo pa rin ang present ng Diyos. Amazing. Yung presensya niya, nasa sa'yo pa rin. Pero syempre, being human, hindi mo na acknowledge yung present ni God sa'yo. Kaya nga natuto na po ako ngayon magtahimik eh. Hindi na ako nagmamarites. Praise the Lord. Hindi na ako mahilig sumagot sa mga yung mga issue na ano. Good Samarites ka na. Oh, good Samarites. Pero minsan nakikinig, pero hindi ko na siya ini-spread. Yeah. And pray. Natuto na ako na mag-silence. Mas nakakaunawa ka sa mga tao. Siguro po, in a way, pero complicated ang tao. That's right. Man is a mystery. Ang hirap pong makisama sa kapwa. Kahit na sabihin mo sa sarili mong mabait ka, siguro, tingin mo sa sarili mo, mabait ka, pero ang kapwa mo, hindi ganun ang tingin sa'yo, di po ba? Yeah. Kaya nga, sabi ko nga, sa Diyos ka lang. Sa Diyos ka. Kasi siya, nauunawaan ka niya. At pag pinakasimahan mo ang Diyos, madali lang makisama sa iba, sa kapwa. Siguro po. Kasi kahit ang Diyos, nahihirapan sa tao. That's true. Maybe, yeah. Oo, hindi po ba? Hindi madali. Kasi iba ang mindset ng tao. Man is a mystery. Na kahit ganun nakabuti ang Diyos sa'yo, hindi pa rin ganun ang tingin mo. Pero, kaya kahit ang Diyos siguro, nahihirapan sa tao. Mahirap po talaga pagdating sa tao, complicated. Tignan mo si Judas, no? Kasama niya ang Panginoon, nakita niya lahat ng milagro, pero nagawa pa rin magtaksi. Opo, pero, yun nga, sa buhay ko, ang nagpapaikot sa akin yung Diyos. Ang sarap ng pakinggan. Siya talaga yung gumagalaw. Although, patawad Lord, pero may mga kasalanan akong malalaki. Mayroon po talaga na, siguro as tao lang, pero ang hindi ko nagawa, sumbatan ang Diyos. Hindi ko yan nagawa. Takot kayong sumbatan siya. Opo, parang mali. Kasi in-offer naman niya na lahat eh. Ah, yes. Ikaw lang naman ang pipili. He gave you everything. And today, ang palaging prayer ko na lang is, thank you Lord. Minsan, maisip ko yung mga kapatid ko, thank you po sa mga kapatid ko. Thank you po sa mga kaibigan ko. That's a powerful Kasi prayer. nandun siya Thank you, Lord. nandun siya sa mga tao na yon. Na kasama natin ang Diyos. oo po yung gano'n. Kasama natin ang Diyos. Yan ang lesson ko eh. A lesson for us also na good marites sa buhay ninyo. Ang ganda ng mga aral. Sana nga Itiduro po. ng Lord sa lahat ng pinagdaanan ninyo. Pero mahirap po. Minsan lang pag may nagko-complain, isang bagay na natutunan ko, huwag mo na ikwento yung buhay mo sa iba. Kasi hindi naman nila ma-appreciate eh. Dahil hindi nila yon. Wala sila doon. O hindi nila nadaanan yun. Every day, maging conscious ka kay Lord at mag-thank you ka. Siguro thank you is, hindi naman siya enough, pero it's one way of acknowledging na nandyan siya. Na siya yung nagpapatakbo ng buhay mo. Kasi paano na lang ang buhay kung wala siya? Yun ang hindi ko ma-imagine. Unimaginable, unthinkable. Na paano? Anong payo mo bilang pangwakas? Anong payo mo sa mga anak na broken home? Wala ang tatay, pinsa, wala ang nanay. Hindi buo yung pamilya. Yung mga bata, tignan nila na hindi lang sila din naman yung nagsasuffer. Nagsasuffer din naman yung parent nila eh. Hindi lang nila nakikita. Hindi nararamdaman. Kasi tayo, hindi naman natin nakikita yung suffering ng iba eh. Ang nakikita natin yung suffering natin eh. Siguro as bata na broken ang family nyo, tingnan mo rin yung parent mo kung paano sila nagsasuffer.
And then, siguro prayer. The best is prayer. Na ipag-pray nyo yung parent nyo. Ang hirap po kasi talaga pag broken family. Pero, in everything na nangyayari sa buhay natin, meron yun meron siyang lesson na makikita mo kung bakit siya nangyari. And then, be a good person. Be a good person. Instead of parang blaming others, just be good, just pray. Kasi wala namang mangyayari pag sinisi mo yung tao pag sinisi mo yung parent mo. Kasi sila rin nagsasuffer sila Pare-pareho kayong nandun sa stage na maraming regret, ang daming anger, ang daming mga negativity. Pare-pareho kayong nandun sa line na yun Para mag-meet yun, magkaroon ng love. Yun ang sana magkaroon. Kaya lang din naman kasi sa mga broken family, may mga parents din naman din kasi na iniintindi din yung sarili nila instead yung mga bata. Naiintindihan ko din po yun, lalo na kung di na kayo pwede magkabalikan. Yeah. Pero, one thing, huwag mong siraan yung partner mo sa anak mo. Please. Which you never did. Oo. Right? Huwag mong sirain yung tatay. Huwag mong sirain yung nanay. No. Manahimik ka na lang. Lalo sa anak. Bayaan mo na lang yung anak mo ang mag-judge. Kung mabuti ba yung tatay niya o mabuti ba yung nanay niya. Pero para i-brainwash mo yung anak mo na kasi yung tatay mo ganito. Kung kaharap mo yung batang chat, mga 5 years old, 6 years old, Yung bait ko pa noon. anong sasabihin mo sa kanya? Sa lahat ng pinagdaanan mo hanggang ngayon, anong sasabihin mo doon sa batang yan? Huwag mong iiwanan ng Diyos. Kasi siya yung magbibigay ng direksyon ng buhay mo.